Bago ang lahat, si Russell Westbrook lalong nadidikit ngayon sa Miami bilang role player at signee sa free agency dahil magiging fit di umano si Westbrook kay Coach Erik Spoelstra after kasi ng announcement ni Westbrook na gusto niyang bumalik para sa 19 season. Andun pa rin kasi yung possibility ng retirement para kay Westbrook kung walang team ang kukuha sa kanya. Nung isang linggo pa na i-connect si Westbrook sa Miami bilang veteran role player. Pero ngayon, pwede di umanong gamitin si Westbrook sa fast-paced system ng Miami Heat at ni Coach Erik Spoelstra. Pero si Westbrook mostly nagiging connected na sa mga activity regarding sa retirement niya at possible din na hindi siya umalis around California. At kung kailangan din ng Miami ng fast-paced player, available si Ja Morant. Marami na rin kasing team ang kumonek dito kay Morant pagdating sa trade. Ando na ang Minnesota. Nagagamitin na package ng Minnesota kay Morant ay si Randle, Donte na injured ngayon at drop compensation. Si Morant interesado rin pumunta ng Miami ayon sa report. Hindi na rin kasi fine in the West itong si Ja Morant at matagal na rin naghahanap ng star player ang Miami Heat kaso walang mapunta sa kanila. Pero halos katulad din siya ng player nila na si Jimmy Butler, na dati problema ng mga team na naging cancer pa sa locker room. Mula Bulls napunta ng Minnesota, tapos hindi rin nagtagal napunta ng Philadelphia, pero mas pinili si Tobias Harris. Pero nung dumating ng Miami, naging okay si Butler ng ilang taon. Si Morant sakit na sa ulo di umano sa Memphis. Based din sa ibang analyst na former player din, noong last February, kung mapupunta si Morant sa Miami, baka di umano titino na siya under Pat Riley at maibabalik ulit ang kanyang karir. Si Tyler Hero, based din sa mga executive, bilang na ang araw sa Miami. May bagong boy toy na si Pat Riley, maputi din, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Based naman sa isang executive, may hirapan ng Miami na ma-trade si Hero dahil walang market value, defensive liability na, injury risk pa, plus wala di umanong confidence sa court, hindi tulad ng ibang player. Ibang confidence ang meron dito kay Hero. Andyan pa yung stats na kapag si Hero naglalaro sa Miami, natatalo sila. Na point out na rin kasi yun ng ibang mga analyst mismong sa game. Big decision din ang Miami kung paano nila mariretain si Norman Powell at kung paano nila makukuha si Giannis. Ang tinuro pang rason yung contract extension ni Hero noong last offseason or last year na dapat pipirma siya kaso bigla siyang na-injured at hindi natuloy. Based din sa mga report, number 1 option pa rin ng Miami makuha si Giannis via trade at ang magiging backup nila kung sakali ay itong si Ja Morant dahil si Bam Adebayo nagre-request na sa management na gumawa ng magandang lineup for next season. Kahit naman nasa Wizards ang number 1 overall, hindi natinag si Anthony Davis na maalis ang intensyon na umalis din ng Wizards. Naghahanap ng team na pwedeng kumuha sa kanya na contender pa sa playoff sa susunod na taon. Dahil mismong yung top prospect sa NBA draft ngayon taon, parang ayaw sa Wizards. So paano nasabi? Dahil meron kasing rumors na nakipag-usap ang Jazz sa Wizards na makipag-swap ng draft picks. Based din kasi sa report, kailangan daw kasi ng Jazz ng isang small forward katulad ni Dibansa kasi siya ang bubuo ng lineup ng Jazz dahil kay Triple J, Keontae George at Lauri Markkanen. At isa pa doon yung sinabi din ni Dibansa na kung alam na niyang lock-in na siya sa number 1 pick, hindi niya nasasabihin magwo-workout pa siya sa ibang team. Dahil kung alam mo nang hindi ka na mapipili ng ibang team dahil sure in ka na sa number 1, hindi ka na maghahanap. Yung top 3 pick kasi, kasama doon si Dibansa, Darren Peterson na guard, meron na ang Wizards nun. Si Trae Young, yung isa naman si Cameron Boozer na forward, meron pa sa ngayon ang Wizards, si AD. Ang wala ang Jazz, isang small forward. Andun naman si Ace Bailey pero parang iba rin yung position niya dun eh. Andun din na umaasa si Dibansa na mapipili siya ng Jazz at may skip ng Wizards. Dahil ang rason naman talaga nun si Ryan Smith na nagpondo sa kanya sa high school at college. Si Dibansa kasi taga Boston talaga. Siya yung karibal dati ni Cooper Plug. Kaya nagpalipat ng taon si Plug eh. Dapat kasabayan talaga ni Plug si Dibansa pero mukhang nauungusan siya dati. Si Ryan Smith naman ang may-ari ng Jazz ang kumuha sa kanya sa high school at dinala siya sa Utah Prep hanggang BYU. Siya din yung umayos ng nil contract nitong si Dibansa na based naman kay Dibansa ayaw niyang umalis ng Utah. Iniwasan dati ni Ace Bailey ang Utah dahil gusto niyang mapunta sa Wizards. Ngayon naman, Wizards ang pipili ng number 1 pick at ayaw doon nitong si Dibansa at gustong mapunta sa Jazz.
pwede sigurong pagpalitin yung dalawa. Lumalala di umano ang problema sa NBA ngayon na merong mga player sa draft na ayaw maglaro sa mga team na pumili sa kanila. Tulad last year, yung napili ng Raptors, hindi masaya. Bukod pa yon kay Ace Bailey, na tinuturong dahilan doon yung nil contract. Galing kasi sa malaking kontrata yung mga player at pwedeng bumaba ng konti kapag pumasok ng NBA. At namimili rin yung mga prospect ng gusto nilang team na puntahan. Katulad lang din ng ginawa ng isang prospect ngayon na nagtanking habang nasa NCAA pa. At mukhang nag-iba na rin yung isip mula nang malaman niya yung naging order sa draft lottery at kung sinong team ang mga pipili na.